Yo, what's up? Ngayon ay maglalagay tayo ng magnetic contactor na nakakabit sa float switch sa deep well, no, ng ating pump. Kasi ito ay ang deep well ay laging natutuyuan dahil lalo summer ngayon. So kailangan pag mababa na yung level ng deep well, hindi na siya hihinto na yung motor kasi kung mababaw na siya sa level ng tubig, sip-sip andar sa andar, wala siya nasisip-sip na tubig, nasusunog yung motor. So ang pinakaparaan niyan is lagyan ng float switch at saka magnetic contactor, no, relay, yan 220 volts na relay. Pwede naman diretso na yung float switch, kaso lang madaling masira, no, kasi ito na yung direkta ng nakakonekta yung motor mo rito Samantalang kung may magnetic contactor siya, ang ino-on lang ng float switch mo, ang load niya lang ay yung coil ng relay, no, o coil ng magnetic contactor. Okay? So yun, so ang ginawa ko, yung takip ng motor mismo, no, yung takip niya na plastic, ganyan. Tinanggal ko, dito ko na lang kinabit yung relay. Yan, relay. So itong relay na to ay merong normally open, merong normally close. So, ang pagkakabitan natin nito ay normally close, no, para pag nag-trigger yung switch, mag-o-open siya. Okay? Para mamamatay yung motor. So, baliktad ng terminologies sa sa mga contactor. Pag NC, pag normally close, ibig sabihin nun, naka-on 'yon. Naka-on. Normally close, ibig sabihin close contact. Pag normally open, no, naka-off 'yon. So normally naka-open siya, open contact. Pag nag-on yung relay, magko-close siya o mag-o-on. Okay? So baka doon malilito kayo sa NC at NO. NC normally close, NO normally open. Okay? So sa normally close tayo, ibig sabihin noon umaandar ang pump natin. Pero pag pagka bumaba na yung float, mag-off na siya. Okay? Ibig sabihin, bumaba na yung float, mag-off na siya. Ibig sabihin, wala na tubig. Hindi na siya dapat umandar. Kasi, wala na siyang masisip-sip. Okay? Sige, ito, wawiring na natin to. So, yun. Na-connection na natin, no? So, itong ating magnetic contactor o relay ay 3-phase. So, tatlo yung contacts niya na normally close. So, yung sa input, no? So hindi naman tayo malilito nito kasi tatlo yan at merong isang auxiliary, so bali 4. So tatlo yung inputs, no? So dalawa lang ginamit natin, line 1 saka line 3 para magkalayo, hindi siya magkadikit. Okay? So sa output naman ganun din gagawin natin. Itong input papunta ng source, power source o sa saksakan o sa breaker, at itong output naman ay papunta dun sa motor. No, so ginawa lang natin, pinutol natin yung wire ng motor na single phase o 2 wire diretso sa output ng magnetic contactor. Ngayon, sa relay naman, paano gagana tong relay? Okay? Sa relay naman, kailangan magkaroon siya, ang relay na to ay 220 volts yung kanyang coil. No? So, pag nag-inject ka ng 220 volts dun sa coil, dito sa baba, no? May line dito, no? Dalawang coil. Okay? Pag nag-inject ka ng dalawang line sa coil, line 1, line 2, mag-on yung ating magnetic contactor o magiging normally close. Okay? So normally open siya ngayon. Pag nag-on siya, magko-close siya. So ngayon, paano yung wiring ngayon yan? Papuntang float switch. Okay? So ganito. So yung isang linya, either line 1 o line 2 ka makukuha kasi 2 wires ka lang naman, ide-direkta mo na doon sa isang coil, sa isang wire ng coil, sa line 2 o kaya sa line 1. Either, hindi wala namang polarity yan So, yung isang coil, again, itatap mo siya directly doon sa isang line. So, ako I prefer sa line 2. Okay, sa line 2. Ngayon sa line 1, okay, papunta naman siya ng ating float switch. Okay, float switch. So, yung unang line ng float switch, yung naka-directly siya sa live. Okay? Ang second line ng ating float switch, yung output niya, so kung normally open o normally close siya, pag nag-on siya, mag-on na yung, pag nag-on yung switch, mag-on na yung relay at mag-on na itong
Mag-on yung magkakaroon ng source yung ng power yung coil at mag-on yung relay. Ngayon, ito yung twist, okay? Ito yung marami nagkakamali. Itong float switch, 3 wire ito, 3 wire. Okay, 3 wire. Tandaan nyo ha, mabuti ha. Yung black ay common. Okay, common. So yun lang kakabit mo sa direct dun sa live. Okay? May dalawang wiper na iwan, blue at saka brown. Yung brown ay normally closed. Yung blue ay normally open. Okay? So ngayon, paano natin malalaman kung pag bumaba siya ay mag-on at pag tumaas nag-off o kaya reverse, no? Pag tumaas siya nag-off, pag bumaba nag-on. Okay. Ngayon, kakapain natin to ngayon. Kasi ako rin hindi ko rin alam kung alin dito yung normally closed na position at alin yung normally open na position. So trinay ko muna siya sa normally closed. Yan, ito normally closed yung position na yan. So tinap ko siya sa brown. So brown ha, from the line. So isang linya lang ito ha. Pag dinalawang linya ko ito, putok ito. Isang linya lang siya. So line, isa lang naka-live. Yung pangalawa papunta dun sa coil. Okay? Yung another line ng coil naman, other source ng coil naman is naka-direct na yon. Okay? So parang switch lang to. Parang switch lang ang connection nito. So ngayon, tinamp ko siya sa normally close. So tingnan natin kung anong mangyayari. I-on natin. Sasaksak ko lang ito. Okay, so yan, nakasaksak na siya ngayon ha. So ito yung position, normal position niya ha. So halimbawa, yung tubig ay nasa level lang, kalahati lang na ganyan, no? So pagka mataas pa yung tubig, sabihin mataas pa yung tubig, no? Naka-on siya. Ayan. Naka-on siya. Yan, unti-unting mawawalan ng tubig, unti-unting mawawalan siya. Bababa siya, bababa. Pag wala nang laman, mamamatay na. So, ito yung gusto ko mangyari. Na pag wala nang masisisip na tubig, mamamatay na siya. So again, akit natin. May laman yung tubig. Under siya. Pag nawala na ng tubig, mamamatay na siya. Kasi yun ang gusto ko mangyari. Para wala siyang masisip na hangin. No, kasi pag nagkahangin yan, ipa-prime mo na naman siya ulit. So tatanggalin mo na naman yung mga tubo niya. Okay? So sana ay maliwanag sa inyo. So ang wiring na to ngayon ay mamamatay siya pag nawala ng tubig ang ating deep well. So ang connection niya ay normally closed dito sa float switch. Okay? Brown. Black, brown. So brown ang connection niya. Yung blue kasi kabaligtaran yung blue, no? Kabaligtaran yung blue. Ang blue naman pagka wala na siya ng tubig, doon lang aandar. So yun para doon sa mga water tank, no, na pag wala ng tubig, aandar na yung pump. Ito naman baltad naman ang gusto ko mangyari. Okay? So gusto ko pag wala ng tubig, hindi na aandar ang pump kasi wala na sa masisip-sip sa deep well. Iba naman yung usapan dun sa tangke. Pag nasa tangke ka naman, no, baliktad. Pagka puno na siya, mamamatay na siya. Pag wala na siyang tubig, aandar na siya. Di ba? Yun ang dapat ang konsepto doon sa tangke, no, pag nagkakarga ng tangke. Ito naman sa akin sa kinukuhanan ng tubig, no? Sabihin sa deep well, sa sinisipsip. So dapat ganito, baliktad. Okay? Sana ay nakatulong ako sa inyo at sana subaybayan niyo pa yung ating mga ibang vlogs. Salamat.